Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Sona ng Pangulo, nagbitaw siya ng payag tungkol sa mga guro natin, lalo na may mga guro na napilitang nagtrabaho sa labas. Ano daw? Pagbalik sa Pilipinas, dadalhin sila sa mga pampublikong paaralan dahil sila daw ang mga ma'am at sir natin. Ano ba itong Pangulo na ito? Ito ang kanyang statement. Ang mga magbabalik nating mga gurong OFW ay papasok na sa mga public schools kung sila'y higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang mga ma'am at sir. Ang sarap pakinggan. Palakpak naman dyan. Okay. Ano ang reality on the ground? Maraming mga licensed teachers ang hirap makakuha ng permanent item sa mga public schools. Dadaan ka ng matinding butas sa karayom. Baka hindi alam ito ng Pangulo. Nagre-rely lang siya sa mga report ng kanyang mga secretaries. Para bang flood control nung una, kung anong ire-report ni Manuel Bunuan, yun na rin ang sasabihin niya sa SONA. Kaya napapahiya siya dyan sa flood control. Kasi kulang siya ng ground check. May 3 months ago siguro, 4 months ago. Mayroong laborer dito sa aming bahay kasi nagpapa-extension kami sa aming bahay. Laborer. Natuwa ako nung nalaman ko na nakapasar siya sa LET o basta yung board exam ng mga teachers. Kaya lang, napilitan siyang nagtrabaho as laborer kasi hindi siya makapasok. Bakit? It's either wala siyang connection. Kasi dito sa ating public schools, kailangan mo ng connection. Except ito, napagalaw nung si BP Sara pa ang DepEd Secretary. Medyo naalis yung connection na yan nung siya ang DepEd. Kasi mismo pamangkin ko na teacher nakapasa, sabi niya, Uncle, ito, ranking kami. Ako ang number 1. Walang palakasan. Tapos nakapasok siya. Panahon ni BP Sara as DepEd Secretary. Before that, wala. Yung mga tinatawag nila na ranking. Instead na rank. Depende sa iyong qualification, experience, and everything. Wrong. Kasi tawag yan ng mga politiko. Ganun yan. Palakasan yan. Naka-experience ako. Nung nasa ako sa Mindoro. Sa isang mangyan barangay, punta kami doon, tumulong, nag-feeding program kami sa mga mangyan. Kasi wala silang pagkain nagugutom ang mga mangyan. So napag-alaman ko, mayroong isang teacher doon, mangyan. Licensed teacher, pure-blooded mangyan. Kailang nalaman ko, wala siyang permanent item. Ang sweldo niya is funded by the municipal school board. Kakaunti ang sweldo. Siguro kung ang sweldo noon, that was 2009 or 10, kung nasa 20,000 ang sweldo ng with item, siya, less than 10,000, napakaliit. Sabi ko, bakit? Kasi sir, wala akong kilala. Kinausap ko yung teacher na walang, sabi ng principal, Sir, palakasan dito, sabi ng principal. Kaya si Vanessa, ang pangalan niya Vanessa. Kawawa si Vanessa, sir.
Kaya ito, nagtitiis, nagtuturo sa kapwa niya mangyan, hindi siya makakuha ng item. Ako, tuwan-tuwa ko dahil mangyan yun na, mahirap ang mangyan, tapos nakapasar siya. License na. Sabi ko, I will not promise, but subukan ko. Pinuntahan ko ang Division Superintendent sa Oriental Mindoro. Nagkataon na kaibigan ko. Kaibigan naming mag-asawa kasi nung nandun kami, ang style namin doon dahil takot ang mga civilian sa military dahil sa nangyari kay Palparan, may kakaibang gimmick kami para mapalapit kami sa civilian. Mayroon kaming landscaping program. Mga sundalo nagla-landscape. Ako yung pangulo. Plus of course ang wife ko, mga landscaper kami. Na-landscape namin yung palibot ng division office. Libre. Ano lang, pinapakain lang na mga sundalo. So, pumunta ko dahil, ma'am, si Colonel Macanas, gusto kang kausapin. Sabi na, sige. Sir, anong may tulong ko sa iyo? Sabi. Si Ma'am Dolor. Siya ang mother ng Governor Dolor ngayon. Ma'am, may pakiusap ako sa iyo. Personal mo nga tulong sa akin. Sige, gagawin ko. Ano yun? Merong mangyan teacher, license. Nandun, nagtuturo sa Bako. Nakalimutan ko yung barangay. Municipal board lang siya na pwede ba bigyan mo ng item? Sabi niya, sir, that was Friday Sir, papuntahin mo sa Lunes. Papuntahin mo dito. To make the long story short, Lunes, dinala ko si Vanessa sa Division Superintendent. Pagdating namin doon, tinawag ang HR ba o ano. Dali! Tinawag. Ito, bigyan mo ng item. Yes, ma'am. Hindi nagtagal, naka-item si Vanessa. Ganun po. Palakasan. Paano kung wala kang lakas? Wala. Mapipilitan kang mag-abroad. Kaya may mga licensed teachers natin nasa abroad, nagtratrabaho. I don't know kung anong trabaho nila. Yung iba, domestic helper. Yung iba kung ano. May mga masiswerte naman, teachers, nakakapagturo sa iba't ibang bansa. English teacher. Mas malakas ang sweldo. Mataas ang sweldo. Babalik pa ba sila? No way. Kaya itong ating Pangulo na ito, out of reality. Ayusin nyo muna sa baba. Walang palakasan. Para yung mga teachers natin hindi na magtrabaho sa abroad na naghihirap. Anong tawag nun? Underemployed. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tira. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa balay ni Irene Legaspi nga taga Barangay Tikalaan. Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So, muna ni ang itsura sa iyong atop. O, muna ni ang gitabang nga yero nga 7 kabok nga di 8. Man, ho. Man, ho. Balik kira kayo na, balik kira. O karon managyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Irene, bigas ka. Ikaw, Ginoo na nakatabang sa sin, napulihan akong atop. Kapila na to katuig imong atop? 5 na katuig, so karon pa gyud napulihan. Karon na pa gyud napulihan. Ngano man sukad sa 5 katuig wala gyud ka nakapuli og atop.
Botog ra sa kaon. Ya, di ko ka ba tungod sa kulang sa among kwarta. Kulang mo og kwarta. Taman ra gyud sa kaon. Taman ra sa kaon. So karon nakaatop na ka, di na gyud mo maulanan. Karon karon salamat. Karon salamat kayo. Kay nakatop na. Oh, salamat kayo.